Maraming damo dito mga kaprobinsya oh. Subukan natin na dalhin dito yung ating pulang baka kasi hindi po kinain sa ating mga maliliit na baka yung damo dito. Tingnan natin yan kung hindi pa yan maubos. Basta kainin yan sa ating pulang baka okay. Pero sure po tayo na kainin yan. Kumain agad siya sa damo oh. Kahit may amoy na yan. Pero pag yung ibang alaga mga kaprobinsya na sagana sa pagkain, hindi yan kainin. Lalo nga pag may hian, madumihan. Yan. Tingnan nyo po oh. Hindi inatas sa ating pulang baka. Yung mga damo dito. Yung anak niya nasa labas lang. Kasana po yung pula nating baka mga kaprobinsya. Kahit wala pang 2 buwan yung kanyang anak. Try lang natin sana mabuntis to. Ayaw niya magpabinta siguro. Nagpakita siyang gilas dito sa atin. Pag maubos yan yung mga damo dyan mga kaprobinsya, sigurado po tayo na mabusog siya. Kahit hindi natin bigyan pa ng kumpay. Kagalagunot yun ba? Iba po yung mga hayop na sanay sa pastol. Kung silimer yung ilagay natin dyan, hindi yan kumain. Lagi lang lakad-lakad ba, ikot-ikot. Yung ating sibuyas oh. Paramihin natin to. Doon lang natin sa sako itanim. Pag dumami naman sila mga kaprobinsya, ihiwalay naman natin. Pag may mga saha na ba. Yung isa nating baka dito matagal to naglandi mga kaprobinsya. Malapit na siguro oh. Wow. Oh. Kala ko po mga kanto, mga dumito. Namayat po siya kasi malaki na po yung anak niya. At hindi pa natin binalay. Sa ngayon po, dito namin tinapon yung mga dumi ng ating baka. Para tumaba yung andito. Pwede tayong mag-garden dito kung sakali. Kung malagyan natin ito lahat ng mga dumi ng baka. Kasi doon, mga napir po yung tanim natin doon. Tingnan nyo po mga kaprobinsya oh. Yung ating baka na Brasil. Gumanda na yung katawan niya. Makapal na. Yan. Mailap pa rin hanggang sa ngayon. Hindi pa siguro ito magpahima sa atin. May trauma pa siya nung galing sa biyahe kasi napakalayo yung pinanggalingan niya. Batangas, tapos 3 araw yung pan. Ilang araw po sila nasa sasakyan, walang inom, walang kain. Wala yung talibangan yung pagkainan oh. Asara mo dumi. Nailap po yung baka natin. Pero at least mga kaprobinsya, kumain na siya kahit lapitan pa natin. Hindi katulad noong una na pag magkakita siya ng tao, ayaw niyang kumain. Parang balisang balisa. Mga malaki na yung mga baka natin dito. Pero mukhang matagal pa to bago maglandi yung ating mga dumalaga.
Sana lang ma-breed natin silang dalawa mga kaprobinsya. Excited na po tayo na makapagpalahit sa kanilang dalawa. Sila po yung mga mamahalin nating baka. Nung una, nung dumating sa dito, napakaliit lang, napakapayat. Tapos matamlay, stress na stress galing sa biyahe. Pero ngayon na nagka-recover na siya, tingnan niyo po yung kanyang katawan, hindi na katulad dati. Yung kanyang hita kapal na, lalo lang yung isa, napakaganda niya. Yung matapang nating baka, gamay kay Sagtian ba, kahit sinimir yung nakakasa sa kanya. September po siya mga anak, katapusan ng September siguro. Ganyan lang siguro siya mga kaprobinsya, na pag siya mabuntis maliit lang yung tiyan. Ganon din dati yung anak niya na inalagaan ni pare, maliit lang yung tiyan niya. Dalawang beses pa natin pina-check ng technician kasi inikala natin na parang hindi siya buntis, pero na-check up siya ng technician itong baka natin nung nagdalawang buwan pa mula sa pagkasa ni Lemer. Declare po ng technician positive. So sana lang. Good. Nagpahimas na mga kaprobinsya, oh. Good girl. Yan. Sanay lang talaga yung hayop, yung baka mga kaprobinsya. Sanay lang talaga. Dinilaan na niya yung kamay ko, oh. Good. Huwag mong kagatin, ha. Tingnan niyo po. Yan. Sanayin na natin sa palagi. Basta may time tayo. Good girl. Ito hindi to mailap. Pahimas lang to sa akin. Noong una po, nung nasa labas lang siya mga kaprobinsya, napakadali niya magkaroon ng sipon. Kaya pinasok kami sila dito, silang dalawa. Napapansin namin na masilan to yung mga baka na hybrid. Ay pahimas lang. Busog po sila. Kahit mga tuyong dahon yung pagkain nila, oh. At ka, busog kayo sila, oh. Next week malalaman na natin mga kaprobinsya kung buntis ba yung baka natin na tatlo dito. Pero malaki na yung tiyan nila, oh. Si Batang po, 4 na buwan na yan mula sa pagkasa nila. Subukan natin palabasin para makita natin yung tiyan niya. Makita natin kung gaano sa kaganda ba. Kailangan siya ng palitan na tali mga kaprobinsya. Nung lumating siya dito, hindi pa natin siya napalitan ng tali. Paano siguro? 3 taon? Ang laki na po ni Batang. Hindi po siya namayat. Sana lang buntis. Ang problema pag hindi, delikado. 4 na buwan na po mula sa pagkasa ni Lemer. Ay panungay na ko, ha, kaya na talaga na yata. Lalo siyang lumaki mga kaprobinsya. Quality na baka. Nakaanak naman siya dito, si Bibing, yung ating Red Brahman. So, kahit kunti lang yung pagkain namin sa kanila, pero tumaba siya, oh. Pero yung nagdidi pa sa kanya yung kanyang anak, payat si Batang. Ang ganda sa ating baka. Quality, oh. Napapansin po natin mga kaprobinsya, habang patuloy sila sa pagpanganak, parang palaki na palaki yung katawan nila. Hindi po ganyan yung katawan ni Batang nung dumating dito. Nipis. Hindi naman siya naglandi ulit mula nung nakastaan siya ni Lemer. Baka gyud. Hindi pa siya masyadong mataba kasi yung kanya, oh, buto niya sa likuran. Nakikita pa natin. Lalo na siguro kung tuluhan natin sa bigay ng pagkain.
Wow! Iyo na. Umaya na yung napier. Walang madugmo. Wala lang kaputulod yung tali. Matangkad po itong si Batang mga kaprobinsya. Pero mas matangkad din sa nating baka na Indo. Yung baka natin na galing sa Amlan na Brazil, Indo Brazil, mukhang lumaki pa yan, tumubo pa yan pag siya yung mga anak dito na isang beses. Ito po si Batang, silent hitter po ito. Nung naglandi sa dito, hindi po siya nag-ingay. Hindi pa kompleto yung saya natin mga kaprobinsya. Kahit tumaba yung baka natin kasi hindi pa natin nalalaman kung buntis ba siya o hindi. Pero dako na siya tiyan po. Compare atong isa naming baka na buntis ng 7 buwan, buntis ng kuan, mag 7 buwan yung isa nating baka yung matapang. Sos. Wow. Relax. Kalakarin natin siya para sanay ba. Tagal po siyang hindi nakalabas. Oops. Uy. Kuyaw. Kaura ka diha. Mura siya turo pod. Lah. Sagat. Inikain lang kita ng damo. Tuol ka na ako, budala man ka. Bisag, kuwan ka, mahalog di ko nimo, gusto kayon ko nimo. Bilhan naman natin ito siya ng tali. Pag ito yung ipost sa Facebook mga kaprobinsya, yung ganito kalaki, quality. Yung dili niya mukhang kuha naman, kunting tiis na lang. Pacheck na natin siya, malalaman na natin kung buntis ba o hindi. Kung nalalaki lang yung anak niya na si Bibing, napakalaking baka. Pero babae, may backup naman si Batang dito. At least nagkaroon siya ng lahi mga kaprobinsya, nagkaroon siya ng anak. Yan po ang isa sa mga target natin kung bakit tayo bumili ng mga mamahaling baka, para paramihin dito sa atin, para puro nakuan hybrid yung mga alaga natin. Kasi pag mga native lang ng babae yung alagaan natin, tapos pagkasahan natin ng hybrid, okay naman, pero napakatagal pa yung proseso bago natin makamit yung mga ganitong klaseng baka, yung mga ganayan kaganda ni Bibing. Napakatagal pag magsimula tayo sa napaka-native katulad ni Basya. Ay, ligdoon ako. Dito sa Negros mga kaprobinsya, parang ako po yung pinakaunang nagkaroon ng baka na galing sa Batangas. Ako yung pinakaunang nag-order na galing doon. Hindi pa masyadong uso yung mga Indo. Kaya pag napapansin nyo po, hindi po Indo yung mga baka natin dito, na sila si Batang at si Quinay. Kasi hindi pa uso noon. Hindi ko pa alam kung ano yung Indo. Hindi muna tayo mag-celebrate ngayon mga kaprobinsya, kasi hindi pa natin alam kung buntis pa yung mga baka natin dito. Itong si Quinay, kung palabasin natin to, malaki din tong baka. Si Quinay mukhang 3 buwan na mula sa pagkasa ni Lemer. Yung isa 2 buwan mula sa pagkasa ni Lemer. Siya po yung pinakauna nating Indo-Brasilito na babae na nakastahan. Yan, mga quality. Marami na pong nag-inquire sa atin kung may binibinta ba tayo ng mga maliliit na mga anak sa ating mga breeder ito na galing sa Batangas. Sa ngayon wala pa. Tandahan lang muna tayo dito. Pero kung sakaling manganak na yung 2 mga kaprobinsya, mukhang goods na goods yung mga baka natin dito. Tapos yung mga baka natin dyan ng mga native, yung mga anak nila, yun po ang paalagaan natin.
pag may gusto mong alaga. Pero yung mga anak nila, hindi pa natin sila palagaan. Sa mga followers natin dyan na naghihintay na magbinta tayo ng baka, relax lang muna kayo, darating din tayo dyan. Pag dumami na yung mga inahin natin dito, yan naman ang purpose natin, magpaparami ng mga inahin para magbinta tayo ng mga maliliit or mga bagong walay. Hindi naman pwede pag alagaan natin lahat dito, hindi natin kaya. Ibalik na po natin sa loob mga kaprobinsya. Na pala yung damo, naubos na, tapos mainit na yung panahon, hindi natin siya ibilad sa init. Inamoy-amoy muna niya bago niya kinain kasi hindi siya sanay sa ipastol. Hindi katulad sa ating pulang baka na walang pili ba, basta damo kain, lalo na pag magutom. Ito lang kaya ay kuya we. Excited na po tayo na malalaman yung mga baka natin na buntis ba sila or hindi. Pero sana lang positive yung resulta mga kaprobinsya. Kasi pag yung baka na tumaba, may mga senaryo din na tumaba siya kasi hindi siya buntis. Pero may mga senaryo naman na tumaba siya kasi nabuntis po. Yan po ang sistema. So habang hindi pa natin sila napacheck ng technician, wala pa tayong assurance na sila ay buntis. Yung mga luya namin sumibol na mga kaprobinsya. Tingnan lang natin kung ano yung magiging resulta dito sa ating luya. Mga dumi po yan ng baka. Tingnan natin kung maganda ba yung resulta or magkaroon ba sila ng maraming laman ba. Sana po magkalaman sila ng marami. Alam to, sinubukan na namin na taniman ng luya para hindi masayang yung tangke namin dito na ginawa natin dati na bunker, lagayan ng silage. Sumibol na yung iba, pero hindi pa lahat. Maganda to tingnan pag lumaki yung mga luya natin dito. Mapuno po ng luya yung natin dito, bunker na ginawa. Walang halong lupa itong mga kaprobinsya, puro lang to dumi ng baka na nilagay namin dito. Tapos bago namin tinaniman ng luya, hinihintay muna namin na mabulok or maging lupa yung dumi ng baka. Try lang natin kung mag-success ba tayo. Kala ko po nagapos yung kabing natin dito na maliit kasi iyak siya ng iyak. Yan po ang napala ninyo. Marami tayong pagkain dito, pero doon pa kayo sa kabilang area pumunta na may mga tanim na mais. May mga tanim naman sana doon na napier, pero doon pa sila pumunta sa mga area na hindi sa atin. Kaya ang ginawa namin, pinalian namin silang dalawa. Isa doon pinakawala na sana namin sila mga kaprobinsya, pero pasaway po. Pasaway. Yung anak sa ating baka na si Batang, maganda. Resulta sa EI E40. Yan. 9 na buwan pa lang. Tingin ko po mga kaprobinsya, nung lumating dito si Brasilia, mukhang ganito kalaki si Brasilia nang lumating dito. Kung malaki siguro si Brasilia, kunti lang yung diferensya nila. Ito po, pag mabreed natin to ni Lemer, mukhang maganda naman yung resulta. Pero hindi pa natin nakita ng gusto yung lahi ni Lemer mga kaprobinsya. Hindi pa natin siya na proven and tested ba, kasi yung anak niya ngayon na dalawa dyan, yung mga nanay po mga native lang or upgraded. Hindi pa natin nakita yung lahi ni Lemer na galing sa ating mga baka na magandang klase katulad ni Batang. Rodgar, may mga katikati din siya pero nawala na, gumaling na. Bakunahan na din natin siya ng
pamatay ng mga kati-kati ba. Tingnan natin kung dumami ba yung itlog na ating Mingala dito mga kaprobinsya. May nakuha na kami, pinalimliman na namin. Tingnan natin kung andyan pa ba. Yan oh. Nadagdagan naman oh. Nadagdagan na naman ng 3. Kunin natin yan. Pero itira na natin yung isa. Yan. Palimliman natin to para magkaroon naman tayo ng sisiyo dito ng Bingala. Ngayon po magkatay kami ng Bingala mga kaprobinsya. Yung lalaki lang yung katayin namin. Pahinga muna sa baboy. May natira pa kami na lechon dyan. Kasi doon namin nilagay sa rep nila ni Nang Dayna yung natira. Yung lechon namin. Goy? Goy oh. Ayaw Goy. Wala may lain ani Goy. Hindi pwede Goy. Naghanap lang tayo ng prutas para sa inyo Goy. Pag mahinog yung avocado natin dyan. Pag ma-harvest natin, bigyan kita ng avocado Goy. Kuya. Na nawakan pa yung kamay ko sirok pa lang sirok ng guya ni oh. Marok na sirok pag yun na ito tingnan natin kung hindi ba sa masiman dyan. Tingnan mo yan, lamansi yan mga kaprobinsya. Saya kuwata. Saya kuwata. So, marok kay ka ibo giwat. Di mijilitas. Tinapo lang yung kalamansi mga kaprobinsya. Maasim siguro. Dili pun mawat yung buya. Matalino si Goy Goy. Nahiya pa siya maligo. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin oh. Adobo sa gata na Bingala. Yan, may sabaw pa oh. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Kita yung maungti oh. Kita sa. Okay. Sama niyo. Anak gado. Alexia. Panos. Jom. Ngao na Jom. Redo? Sorry. Sinte.
Bumate. Slug naman. Lima. Ha? Sa tagay ka sa mga siyuan pero sa nakabalon mo gito kanon na bedo. Tao. Sarap pero. Taga lamig kita sud andre nya. Mo na man nga. Ato mga Ay, naka-estudyante daw. Bang ang nabuhi. Tiba. Naka-estudyante daw. Ha? Ngunit ko sila nga isidati ko. mo daga. Ay. Uyat yo. Ika kato sinay ilalit yung mga hotdog. Yung mura gamay pa man ito. Yan, yun mo. Ito mo to. Ah, katulo. Kanina sila? Ano dikbek mo na sa mo? Mo ko 14. Kita ayos pa ni mo ko. Lama na mo sa. Lama mo ko ba? Ay, may yun. Ano? Yung kalibutan na ako. Ano mo ko? Ah, ito gawin ko naman. Pero magana eh buto. Yo. Di ka mo problema ato batay-bantay. Doon tayo sa na. Hindi ka wag yan. Marami nila na kaya ka. Yung bunga. Uli, ano mo ko kaso. Pag mga kuya. Ayun, ayun mo. Good table. Sila kami kinasutuloy yan eh. Ikaw? Yung presyo siya? Naman. Naman mo? Naman. Wala. Manila ko. Manila. Ako. Ako lang yung dalawa ko Manila. Ako ito. Ano stick boy na to? Pero kami ko na. Kawaliton talang kami ito. Ay, hindi yan. Ano to? Malang panahon na si Iyo ka. Ang lumbang ko nito, mga upload dito ko ito. Inadoro ito. Dali kayo na. Naman wala na yung ilong dyan. Hindi, dali kayo. Lumagiti. Hungaw ka. Lumagiti man. Tulo. Lumagiti. Wala akong yung sinabi ito naman. Wala akong nila. Ay. Di ba naman ako? Wa yun ito. Oo, yun ah. Ako. Puro tubo ito. Buat-buat ang gano'n. Dili ko lang. Buwan. Kung nalagay na kayo sa mga kuwan mo dito sa